Happy Lord's Day sa bawat isa. Ang topic po natin sa umagang ito, ready na ba kayo makinig? Diyan po sa likod, okay lang kayo dyan? Amen, di ba ganong mainit? May electric pa niyan dyan. Nakabukas ba? Okay, sige. Good morning sa ating lahat, sa ating pong mga bisita. Welcome po sa atin at muli Happy Lord's Day sa bawat isa. So sa umagang ito, ang ating topic ay nandyan po sa Malakay chapter 3. Verse 10, tingnan po natin ang ating mga Biblia. Basahin natin ulit. Okay, ready? Go! Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So our topic this morning ay yung continuation ng ating lesson nung nakaraang Sunday sa Sunday School. Naalala niyo yon? Yung God's guidelines in giving. May mga guidelines ang Diyos pagdating sa pagbibigay natin. Okay? God's guidelines in giving. So yung part 1 natin nung nakaraang Sunday, kung maalala niyo yung introduction natin. Tama? Yung introduction natin, yung number 1 doon is God owns all things. Makikita natin na lahat ng bagay dito sa mundong ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen? Makikita natin yan sa creation pa lang. Sa Genesis 1:1, di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. So makikita natin na ang Diyos ang naglikha at hindi lang nilikha ang mundo, kundi nilikha niya rin yung mga bagay dito sa mundong ito. Okay? Kaya kung ano yung nakikita nyo, mga hayop, halaman, ibon, ano, nasa himpapawid, nasa dagat man, ano pa man makikita, even tao, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Amen? So dito, makikita natin sa introduction ng part 1 natin nung nakarang Sunday, God owns all things. Number 2, all things come from God. Lahat ng bagay ay galing sa Diyos. And then number 3, all that we have belongs to God. Okay? Ibig sabihin, lahat ng meron tayo ay galing yan sa Diyos. Lahat ng ating mga resources, mga pera, mga ari-arian, galing yan sa Diyos. Hindi, pastor, binili ko yan eh. Hindi, ang totoo niyan, ang Diyos pa rin ang dahilan kung bakit mo nabili yan, di ba? Kaya lahat talaga ang Diyos. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ka malakas, tama? Bakit tayo nakapunta sa church? Dahil sa Diyos. So, napag-aralan natin yun noong nakarang Sunday. Yung part 2 ng ating lessons, God's guidelines in giving. Kasi ang topic natin, nag-start na tayo sa topic na giving. Tapos na yung mga topic natin about the church, about the baptism. Ano pa, marami na tayong topic about the Bible. Pero ngayon, itutuloy natin yung ating lesson about giving. Okay? So, yung part 2 natin, yung tinatawag dyan sa Malakay chapter 3 verse 10. Tingnan nyo. Sabi dyan, bring ye all the tithes. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito is the tithes. What is the tithes? Sino sa inyo may idea na sa tithes? Pwedeng taas ang kamay. Okay, ano ba ang tithes? Okay, ano ba ang tithes? Pag tinignan nyo sa dictionary, tinignan ko kasi sa dictionary, kasi alam nyo, ang word na tithes, nasa Bible yan. Tama? Hindi natin itatopic yan kung wala sa Bible. Tama? Hindi natin din itatopic yan kung wala sa commandment ng Diyos. So, ibig sabihin, yung tithes, nakita niyo yung spelling ng tithes? T-I-T-H-E-S. Okay? Nung tinignan ko sa dictionary, ano bang ibig sabihin ng tithes? Okay? Kasi, ang topic natin is about giving. Pagbibigay. So, meaning, ang tithes ay pagbibigay po yan. Okay? Sabi dyan sa dictionary, kahit tignan nyo sa Webster, sabi dyan, yung tithes, an amount of money that a person gives to a church. Ibig sabihin, an amount of money that a person gives to a church. Ano pa? Give a 10th part. Okay, pag sinabi pa lang tithes, ito ay 10%. Sabi diyan 10th part, sabi sa dictionary 10th part, at nakalagay din yan sa Bible. Kasi ang tithes, simply, this is the 10% of our income. 10% of our income. Ngayon, 10%. Ano yung 10%, Pastor? Halimbawa, ano ang 10% ng 10 pesos? Piso, tama? So, ibig sabihin, yung piso, yun yung ibibigay mo. Kasi 10% of income, ibig sabihin kung magkano yung income mo,
yun ang ibibigay mo. Kasi sabi ng Biblia, bring ye all the tithes. Pero lalaliman natin, ano ba ang tithes? Una, nakita natin that is a 10%. Ganun lang kasimple. Anong 10% ng 20 pesos? 2 pesos. 2 pesos. Pag 30 pesos, 3 pesos. Anong 10% ng 100 pesos? 10 pesos. Madali lang, tama? Anong 10% ng 10,000? 1,000. Tama? Hindi nakakalito, tama? Hindi naman nakakalito. Anong 10% ng 1 million? 100,000. Okay? So, 10%, madali lang yan. Pero titignan natin, Pastor, bakit natin kailangan pag-aralan yung tithes? Kasi una, that is biblical. Okay? Hindi natin itututuro kasi mukhang pera ang pastor. Hindi ganon. Okay? Kasi kung ako lang, bakit ko ituturo to? Kasi baka may ma-offend kasi it's all about money. Pero titignan natin, ano ba ang pakinabang ng tithes? At bakit yun ipinakita ng Diyos? At bakit yun ginawang utos ng Diyos? Okay? Kasi ang pag-aaral natin ng Biblia, ano yan eh? Doctrinal yan eh. Itong tithes, doctrinal ito. Nasa Biblia ito. Kaya dapat nating itapik at kailangan din natin to. Tama? Kasi this is the church of God. Ngayon, sabi dyan, bring ye all the tithes. Okay? So nakita natin, ang tithes is 10% of income. Pero makikita natin sa Biblia, mapapag-aralan din natin na magkakaiba ng ano yan. Magkakaiba ng income yan. Kasi merong mga nagta-tithes, hindi naman sila kumita ng pera, pero nagta-tithes sila kasi yung kinita nila, kung ano yung tinanim nila. Diba? Yung mga nagtatanim ng halaman, wala man silang kinitang pera dyan, pero nung sila ay nagkaroon ng ani, yung 10% doon kinukuha nila at dinadala nila sa church at ibinibigay. At yan ay nasa Biblia. Okay? Kaya pag-aaralan natin ang tithes. Ngayon, ano ba ang purpose? Bakit may tithes? Bakit bakit ginawang utos? Or bakit utos ang tithes? Bakit utos na dapat ibigay ang tithes? Ano ba? The purpose of the tithes, number 1, to remind the people of God's ownership. Yan pala ang purpose ng tithes. Para ma-remind tayo yung God's ownership. Para ma-remind tayo na lahat ng bagay dito sa mundo ay pagmamay-ari ng Diyos. Kasi ang tithes yan ay pagbabalik eh. Okay? Halimbawa, kumita ka ng 10 pesos. Magkano yung tithes? Piso. Ngayon, yung kita mo na 10 pesos, ibabawas mo yung piso, at pagdating ng Sunday, yan yung ibabalik mo sa Panginoon. Bakit kailangan ng ganun? Kasi it reminds us of God's ownership. Makikita natin doon na yung kinita natin, yung 10% doon, pagpapakita lang yan na kumita ka dahil sa Diyos. Pagpapakita lang yan na sa Diyos siyang kinita mo. Kaya napapaalalahanan tayo na pagmamay-ari ng Diyos lahat ng meron tayo. Amen? Ngayon, pangalawa, to remind that our God must be the first. Para ma-remind tayo na ang Diyos kailangan siya yung number 1. Okay? Kasi pag nagkaroon tayo ng income, ibabawas natin yung 10%, itatabi natin, at pagdating ng Sunday, dadalihin natin sa church, at doon natin ibibigay. Kasi sa Diyos yan, nare-remind tayo na ang Diyos dapat ang una. Amen? And then ano pa? The purpose of the tithes, to remind us how our God is exceedingly generous. Para mapaalalahanan tayo kung gaano kadakila ng Diyos pagdating sa pagbibigay. Alam nyo ba, napakabuti pa rin ng Diyos sa atin eh. Amen? Isipin mo, yung tithes natin, magkano nga? Magkano ang tithes? 10%. Isipin nyo among the 100%, ilan yung kinukuha lang, ilan yung para sa Diyos yan? Sa 100%, 10% lang. Makikita natin kung gaano mapagbigay ang Diyos sa atin. Kung kumita ka ng 10 pesos, isipin mo, magkano yung 10%? Piso, yun yung ibabalik mo sa Diyos. Makikita mo doon kung gaano kabuti ng Diyos. Pastor, paano? Isipin mo sa'yo yung 9 pesos.
tapos sa Diyos piso. Tama? So, ibig sabihin, malaki pa rin yung parte na napupunta sa atin. Tama? Pero hindi naman issue dito kung maliit o malaki. Ang issue dito, kung paano tayo nagiging matapat sa Diyos when it comes to tithes. Pag-aaralan pa natin yan. Ano yung number one? Purpose of the tithes? To remind the people of God's ownership. Kung anong meron tayo, kung anong kinita natin, yan ay galing sa Diyos. And then to remind that our God must be the first. Kailangan number one ang Diyos. Maalala lagi natin siya. Yan ang dahilan kung bakit din may tithes. And then number 3, to remind us how our God is exceedingly generous. Hindi siya unfair eh. Tama? Kasi 10% sa Kanya at sa atin 90%. Tama? Kung makikita natin, pagpapaalala ng Diyos sa atin na ayan anak, kaya ka nagkaroon ng ganyan. It's because of my faithfulness. Sinasabi sa atin yan ng Diyos. Ngayon, una sa lahat, ang tithes po sa Old Testament ay batas yan. Pero bago maging batas yan, meron na nag-tithes, si Abraham. Makikita natin yan. Tige, buksan natin sa Genesis chapter 14, verse 20. Genesis chapter 14, verse 20. Okay, Genesis chapter 14, verse 20. Okay, nakita na po? Sa page 7. Page 7. Genesis chapter 14, verse 20. Umpisa na sa verse 19. Sabi ng Biblia, and he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. Ito. And he gave him tithes of all. Sino nagbigay ng tithes? Si Abram. Kanino siya nagbigay? Of course, sa Diyos yan. Amen? Doon siya nagbigay. E makikita natin, bago pa maisabatas ang tithes, ginawa na ni Abram. So makikita natin, kumbaga common sense na lang tama? Na pag tayo ay nagkaroon ng income sa Diyos, huwag naman natin kalimutan ng Diyos. Kasi that is the law. That is the commandment of our God. Ngayon, meron pa mga batas yan. Okay? So makikita natin na bago nagkaroon ng batas na tithes, ay isinagawa na yan ni Abraham. So ibig sabihin, naging halimbawa siya sa atin. Kasi kumbaga common sense na yan, na dapat pag tayo ay nakakatanggap ng income or ano pa man, we need to give the tithes. Amen? Kasi ang tithes, sa Diyos yan. Okay? So, medyo alam na natin. Amen? Amen po ba? Okay. So, ngayon, ang tithes, tignan naman natin sa batas. Okay? Tignan natin sa Leviticus chapter 27. Leviticus chapter 27. Sa ano tayo puro ngayon sa Old Testament. Mamaya sa ano tayo sa New Testament. Para mas maunawaan pa natin. Anong page yan? Page 68. Leviticus chapter 27. Okay, Leviticus chapter 27, verse 30. Leviticus chapter 27, verse 30. Nakita na po? Okay. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Go. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. So makikita po natin sa verse 30, sabi dyan and all the tithe of the land. Yung land pala, meron ding tithe yan. Ibig sabihin, meron ding 10% pala yan. Ngayon, ano yung 10% dun, pastor? Sabi dyan, tingnan nyo. Sabi dyan, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land, ibig sabihin yung mga pananim, tama? Yung mga pananim sa lupa, tapos ano pa? Or of the fruit of the tree, pag sila dati, umani sila ng mga, halimbawa, ang tinanim nila ay mangga, or mga, halimbawa, bayabas, pag umani sila, yung 10% ng nakuha nila ay sa Diyos. Okay? So nakita niyo yung essence. Tama? Ngayon, sabi dyan,
is, sabi dyan, or of the fruit of the tree, ano nakasulat, is the Lord's. Ibig sabihin, sa Diyos pala talaga ang tithes, tama? Yung tithe of the land, and tithe of the, yung mga bunga, yung mga pananim. Kailangan may tithe dyan para sa Panginoon, and that is the 10%. Okay? Ngayon, sabi dito, ano verse na? It is holy unto the Lord. Banal pala yan. Kaya pala dapat kailangan nating ibigay yung tithes. Kasi, banal pala yan. Amen po ba? Sapagkat yan din ay sa Diyos. Okay? So makikita rin natin, anong verse na tayo? Verse 31, sabi dyan, and if a man will at all redeem out of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof. Verse 32, and concerning the tithe of the herd, pati pala sa mga hayop meron, or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. Pati pala sa mga hayop may tithes din, tama? Halimbawa, nag-alaga ka ng manok. Tapos nangitlog yan. Tapos, ang itlog niyan, halimbawa, 10. O 10% yan. Ilan ang sa Diyos doon? Isa. Tingnan nyo gaano kabuti ang Diyos, yung siyam na itlog sa'yo. Tapos yung isa, sa Diyos. So, makikita natin na ang tithes, hindi lang sa pera. Tama? Depende yan sa kung anong napupunta sa iyo. Halimbawa kung ang napupunta sa iyo is dahil sa kumikita ka ng mga hindi naman pera, kumbaga mga pananim mo, tama? Nagtanim ka ng gulay tapos umani ka ng gulay din. So yung 10% noon, yun yung ibabalik mo sa Diyos. Yun ang bibigay mo sa Diyos. Okay? So, makikita natin, may nagtatites sa pera. Depende yan kung ano. O kung nagtatrabaho ka naman. So meaning, yung tithes mo, pera din, tama? Tama ba? Ngayon, ganun to. Pag umani ka naman ng gulay, syempre, yung gulay na yun, halimbawa, ginagawa mong business, at tapos, binebenta mo, tapos kumita ka. So, yun yung tithes. Amen ba? Nagigets niyo po? So, yun ang tithes. Tama? So, pero sa panahon kasi natin ngayon, karamihan talaga, when we say income, pera talaga. Tama? So, meaning, kung ano yung pumapasok sa atin, doon tayo kumukuha ng tithes. So, karamihan sa atin ang pumapasok dyan is money dahil sa tayo ay nagtatrabaho. So, ibig sabihin, dyan tayo kukuha ng tithes. Tapos, ibabalik natin sa Diyos. Amen po ba? Nagets nyo po? Then, sa verse, anong verse na tayo? Verse 32, ay 33. Sabi dyan, verse 32 muna, and concerning the tithe of the herd or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. Halimbawa, meron kang baboy, tapos nanganak yan ng 10. Anong tithes dyan? Ilan ang tithes? Isang baboy para sa Panginoon. Talagang ganun talaga, tama? Nasa batas niya ng Diyos eh. Okay? Ngayon, sabi dyan, verse 33, he shall not search whether it be good or bad, neither shall be change it, and if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy. It shall not be redeemed. And then verse 34, these are the commandments. Batas pala ng Diyos. Pag sinabing commandments, utos. Amen. Amen po ba? Utos o batas pala ng Diyos. Ang tithes. Amen? Ngayon, makikita natin from Old Testament at makikita rin natin mamaya unto New Testament ay batas na rin yan ng Diyos. Okay? Ngayon, ang tanong, saan dinadala ang tithes? Sa Malakay 3:10. Tignan natin. Yung kaninang binasa natin, gusto kong maunawaan natin. Sa Malakay 3:10. Gusto ko pong maunawaan natin, at nabanggit ko na rin naman na kanina, kung saan dinadala ang tithes. Page 553. Ay, 453 pala. Page 453. Gusto ko maunawaan natin kung saan ba dinadala ang tithes. Okay? Sabi dyan, Malakay 3:10. Nakita na po? Basahin ulit natin. Ready? Go! Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing
that there shall not be room enough to receive it. So sabi sa umpisa, bring ye. Pag sinabing bring, ano Tagalog? Nang bring, dalhin. Amen? Bring ye. Sabi dyan, bring ye all the tithes. Ibig sabihin, yung tithes, pag meron na tayong tithes, dadalihin natin yan. Ngayon, saan natin dadalhin? Sabi dyan, bring ye all the tithes into the storehouse. Ngayon, ano yung storehouse? Sabi dyan, that there may be meat in mine house. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, utos niya, sabi niya, dalhin nyo ang tithes sa storehouse. Ano yung storehouse, Pastor? Makikita nyo dyan, yung word ng storehouse, pati yung word na house, that there may be meat in mine house, para merong pagkain sa aking tahanan. Ngayon, when we say house of God, what is the house of God? Today is the house of God is the church. Amen? This is the house of God. Ngayon, Pastor, saan natin makikita yun na house of God is the church? Tignan natin sa 2 Timothy. 1 Timothy chapter 3 verse 15. House of God is the church. 1 Timothy chapter 3. Okay, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Okay, no page dyan? Page 573. Okay, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Nakita na po? Sabay-sabay nating basahin. Ready? Go. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church. So the house of God is the church. Sabi dyan, the pillar and ground of truth. So sabi sa binasa natin kanina sa Malakay 3:10, ano nakasulat? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. So, ibig sabihin, yung bahay ng Diyos, at sa panahon natin ngayon, the house of God is the church. Nabasa man natin dyan. Sa verse 15, but if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church. So, makikita natin, ang tahanan ng Diyos ay ang church. Kaya binasa natin sa kanina sa Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse. So, ibig sabihin, yung tithes na meron tayo, dadalhin natin sa storehouse. Saan natin dadalhin? Sa church. Nakita nyo po? Kasi sabi doon, that they may be meat in mine house, which is the church. So, ibig sabihin, pag ikaw meron ng income, okay? Pag meron ka ng income, yung 10% dyan, ibabawas mo, and then, pag Sunday tayo pumupunta ng church, di ba? Pag Sunday, pupunta tayo sa church, tapos doon natin ibibigay ang tithes. Nagets nyo? Nagets nyo po? Doon natin ibibigay ang tithes. So, ibig sabihin, makikita natin yung kahalaga ng tithes. Amen? Kasi utos ito ng Diyos, and then makikita rin natin na pag nakatanggap na tayo, Pastor, paano pag walang trabaho? Pastor, wala akong trabaho. Saan ako kukuha ng tithes? Okay? Ngayon, pag wala kang trabaho, edi kung ano yung matanggap mo, yun ang tithes. Amen? Halimbawa, ikaw, lalo na sa mga estudyante, di ba? Wala naman kayong baon ngayon, tama? Kasi hindi naman kayo nakakapasok ng eskwelahan. Pastor, paano yung tithes ko? Wala naman akong baon ngayon, di ako nakakatanggap. Diba? Siyempre, kung ano yung matanggap mo, kung ano lang ibigay ng magulang mo, yun yung tithes. Binigyan ka ng mama mo ng 20 pesos, magkano yung tithes dyan? 2. So, yun yung itatabi mo, and then, ibibigay mo sa church pagdating ng Sunday. Kasi sabi ng Biblia, bring ye all the tithes. Ngayon ang tanong, sinong namamahala ng tithes? Tignan natin sa Leviticus. Leviticus chapter 27. Okay, gusto ko po lalo nating maunawaan ano bang tithes. Kasi this is biblical.
at dapat po nating malaman. Leviticus chapter 27. Leviticus chapter 27. Ay, tapos na patan tayo sa Leviticus. No? Sa Numbers na tayo. Tabi lang yan, Leviticus, Numbers. Chapter 18. Numbers chapter 18. Okay, verse 20. Alam nyo ba, sa Biblia, merong 12 tribes. Na ano nyo yun, narinig nyo na yon? 12 tribes of Israel. Tama? Merong 12 tribes of Israel sa Biblia. At yun ay puro anak ni Jacob. 12 tribo. At isa sa tribo doon, yung tinatawag na tribe of Levi. Kasi bawat isa sa kanila, yung anak ni Jacob na 12 tribes, bawat isa sa kanila, binigyan ng mana. Tama? Binigyan sila ng mana. Tapos yung Levi, yung tribe of Levi, wala silang mana. Pero makikita natin dito kung sino yung mana nila. At ano bang trabaho ng mga Levites? Tignan natin sa Numbers chapter 18, verse 18. Verse 1. Chapter 18, verse 1. Sabi dito, "And the Lord said unto Aaron, Thou and thy sons and thy father's house with thee shall be the iniquity of the sanctuary, and thou and thy sons with thee shall bear the iniquity of your priesthood." Kaya dito, "And thy brethren also of the tribe of Levi," yan na, tribe of Levi, "the tribe of thy father bring thou with thee, that they may be joined unto thee, and minister unto thee, but thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness." So ang trabaho ng mga Levites, yung tribe of Levite, ay dun sila sa tabernacle. Alam niyo yung tabernacle? Yung tabernacle or yung templo sa panahon natin ngayon, which is the church. Yung templo, pag nakabasa kayo ng templo sa Biblia, sa Old Testament, yan ay templo ng Diyos. Ibig sabihin, yan, sa panahon natin ngayon, yan ang church. Amen? Templo, tabernacle, yan, magkakatulad yan. Ibig sabihin, yan ay templo ng Diyos. Ibig sabihin, the church. Kaya tignan natin sa verse 20. Tignan nyo sa verse 20. Pisa natin sa verse 20. "And the Lord spake unto Aaron, Thou shalt have no inheritance in their land." Kasi sila, yung mana nila, yung 12 tribes, yung 11, meron silang binigyan ng mana sila eh. Pag sinerge nyo yan, pag binasa nyo yung Biblia nyo, yung 12 tribes na yan, yung 11, binigyan niya ng mana. Ano yung mga mana nila, pastor? Yung mga lupa. Kanya-kanya silang binigyan. O, ito yung lupa mo. O, dito ka titira. Ito yung lupa nyo. Ito yung lupa. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, nagbabaha-bahagi na ng lupa. So, yan yung mga pinamana. Pero yung isang tribo, yung tribo ni, yung tribe of Levi, wala silang mana. So, ano yung mana nila? Tingnan nyo sa verse 20. "And the Lord spake unto Aaron, Thou shalt have no inheritance in their land." Wala kayong mamanahin sa kanilang lupa. "Neither shalt thou have any part among them." Wala silang parte. Ngayon, anong sinabi ng Diyos? I am thy part. Wow, ang parte pala nila, sino? Ang Diyos mismo. Tama? Kumbaga yun yung mana nila. Nakakatuwa, no? Verse 20, "I am thy part and thine inheritance among the children of Israel." So yung 11, may mana sila. Ano yung mana nila? Yung lupa, mga pinamana sa kanila. Pero sa tribe of Levite, sino yung mana nila? Sino yung mana nila? Ang Diyos. No? Ang galing, no? Ngayon, verse 21. "And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance." Ano? Nabanggit na ba dyan yung tenth? Ano yung tenth? Hindi yung tenth na tinatayo, Ibig sabihin yung tenth, yun yung tithes. Yung 10th part, ibig sabihin 10%. So ang mana ng tribe of Levi ay ano? Yung una, yung Diyos, makikita natin. And then makikita rin natin dito na yung mana nila is yung 10th.
Ibig sabihin yung 10%. Ibig sabihin, kasi yung trabaho, di ba, nabanggit ko kanina, na ang trabaho ng tribe of Levites ay doon sa tabernacle, doon sa templo. Ibig sabihin, sila yung namamahala sa templo. Sila yung nag-aayos, sila yung naglilinis. Yan yung trabaho ng Levites, tribe of Levites, sa panahon nila. Tama? So, ibig sabihin, yung 11 na tribes, pag sila ay nag-tithe, siyempre dadalhin nila sa templo. Tapos pag dinala nila sa templo, siyempre sa Diyos na yan kasi binalik nila yung tithes, di ba? Pagbibigay sa Diyos. Ibig sabihin, binabalik mo sa Diyos yung 10th part of your income. So yung 11, pag nag-tithes doon sa templo, yung namamahala ng tithes doon ay yung mga Levites, yung mga nagtatrabaho sa church. Tapos makikita natin dito, anong verse na tayo? Numbers 18, Verse 21, And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel. So yung pala yung mana nila. Tama? Yung mana ng 11, mga lupa. Pero yung mana ng 12, ng tribe of Levites, kasi nasa church sila nagtatrabaho, yung mana nila ay yung 10th part. Ibig sabihin yung tithes na dinadala ng mga 11, yung mga pupunta sa templo. Yun yung tithes nila. Yun yung mana nila. Nagets nyo po? Nagets nyo ba? Amen? Ngayon, sabi dito, verse 21, And behold, I have given, verse 22 na, neither must be, verse 21, And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance, for their service, which they serve. Saan sila naglilingkod? Doon sa templo, tama? At ano pa sabi? Even the service of the tabernacle of the congregation. Pag sinabing congregation, ito, tayo. Yung mga tao pumupunta dito sa church, we are congregation. Pag sinabing congregation, samahan yan. Okay? So ang congregation sa Biblia, tayo, church. Mga tao. Yan ang congregation. So, ang trabaho ng mga Levites ay magtrabaho dun sa templo. At pag nandun yung congregation, yung mga tao, yun sila ay magbibigay ng tithes sa Panginoon. At yung mamamahala niyan, yung tribe of, sino? Tribe of Levi. At dito, anong verse na? Even the service of the tabernacle of the congregation. Ito, verse 22. Neither must the children of Israel henceforth come nigh the tabernacle of the congregation, lest they bear sin and die. Ito, verse 23. But the Levites shall do the service of the tabernacle. Sino nagtatrabaho sa tabernacle? Yung Levites, yung tribo nila, which is sa panahon natin ngayon, the church. Sabi diyan, of the congregation, and they shall bear their iniquity. It shall be a statute forever throughout your generations, that among the children of Israel they have no inheritance. Ito, verse 24. Tignan nyo. But the tithes of the children of Israel, which they offer as an heave offering unto the Lord, I have given to the Levites to inherit. So yung tithes pala, yan ay dadalhin sa tabernacle, the church, tapos ang mamamahala yung Levites, kasi yun yung mana ng mga Levites. Ngayon, sabi dyan, verse 25, And the Lord spake unto Moses, saying, Thus speak unto the Levites, and say unto them, When ye take of the children of Israel the tithes, which I have given you from them for your inheritance, then ye shall offer up an heave offering of it for the Lord, even a 10th part of the tithe. Ito, verse ano na tayo? Verse 27, And this is your heave offering shall be reckoned unto you, as though it were the corn of the threshing floor, and as the fullness of the winepress. Verse 28, Thus ye also shall offer an heave offering unto the Lord all your tithes, which ye receive of the children of Israel, and ye shall give thereof the Lord's heave offering to Aaron the priest. Verse 29, Out of all your gifts ye shall offer every heave offering of the Lord, of all the best thereof, even the hallowed part thereof out of it. Verse 30, Therefore thou shalt say unto them, When ye have heaved the best thereof,
from it, then it shall be counted unto the Levites as the increase of the threshing floor, and as the increase of the winepress. Ito verse 31. And ye shall eat in every place, ye and your households, for it is your reward for your service. So, ang inheritance ng Levites ay ano? Yung tithes. Tama, yung 10% na dinadala ng mga tao sa tabernacle. So, sila ang mamamahala. Ngayon, paano nila papamahalaan yung tithes na dinadala ng mga tao sa tabernacle? Sabi diyan, and ye shall eat in every place, and your households, for it is your reward. Ang tithes pala, yan pala ay reward at mana ng mga taong nagtatrabaho sa tabernacle. Sino ngayon nagtatrabaho sa tabernacle? Yung Levites. Ngayon, yung 10% pala na yun ng mga dinadala ng mga tao, yun pala ay reward ng mga Levites. Kasi nagtatrabaho sila sa church. Kumbaga, full-time sila sa tabernacle, full-time sila sa templo. Paano sila kikita ng pera? Nagtatrabaho sila sa simbahan, tama? Buti sana kung may nagpapasahod, tama? Dito sa simbahan, wala namang dito pag nagtrabaho sa simbahan, talagang galing sa puso, talagang may kita o wala, nagtatrabaho sa simbahan. So, ibig sabihin, yung reward sa kanila, dahil wala naman silang income, hindi naman sila kumikita ng pera, yung mga nagtatrabaho sa templo, yung mga Levites, yung income or yung napupunta sa kanila para sila ay makasustain is yung the 10%. Tama? Para masustain yung kanilang pangangailangan. Ang galing, no? Wala man silang mana. Kasi yung iba, pwede silang kumita ng pera kasi yung 11, may mga mana sila eh. Pwede silang magtanim para kumita ng pera. Pwede nilang patayuan ng kung ano-ano para kumita sila ng pera. Pero ito kasing mga Levites na to, sa templo nagtatrabaho, so wala silang income doon eh. Pero paano sila nagsusustain? Paano sila nakakasurvive? Dahil sa tithes na dinadala ng mga tao. Yung 11, pag nag-tithe sila, then yun yung napupunta sa tribe of Levites kasi sila yung namamahala sa church. At dahil sa tithes, sila ay nagsusustain. Okay, ngayon, i-apply natin yan sa panahon ngayon kasi ang Biblia, hindi ito kumbaga, utos ito ng Diyos eh. I-apply natin sa panahon nila at titignan natin sa panahon natin ngayon. Okay? Ngayon sabi dyan, ang galing nito eh. Tignan nyo sa verse 31, and ye shall eat in every place. Kahit saan kayo kumain, pwede. Sabi niya sa Levites, and ye and your households, isama niyo yung pamilya nyo. For it is your reward for your service. Reward nyo yan sa inyong paglilingkod in the tabernacle of the congregation. So, ibig sabihin, kumbaga yung sabihin na nating wages or sahod. So, ano yung reward sa kanila? Ano yung sahod nila? Yun yung tithes. Tama? Yun yung tithes. Kasi, sabi ko nga sa inyo, dito sa tribe of Levites, nagtatrabaho sila sa templo, wala silang specific na income. Hindi katulad sa Hindi katulad saan? Sa gobyerno, tama? O saan man. Pag nagtrabaho ka, may specific income, tama? Magkano ba ngayon? Minimum. Ha? Halimbawa, 400 dito. Halimbawa, 400 plus o 420 or 450. May minimum income, tama? Nakikits niyo ba? May mga minimum income yung mga taong nagtatrabaho. Pero sa church kasi, dito, sa templo, pag nagtrabaho ka, you don't expect ang income. Wala talagang income. Tama? Ako dito sa church, nagtatrabaho ako dito sa church. Full-time pastor ako dito sa church. Pero wala akong sinasahod dito. Yan ang tandaan natin. Kaya, pag ikaw nagpastor, wala akong sinasahod na pera. Oo. Support ng church meron. Merong support. Pero yung minimum income, ako bilang pastor, wala akong income dito eh. Pero bakit natin ginagawa? Kasi dito tayo nilagay ng Diyos, tama? Dito tayo nilagay ng Diyos. So, ganun sa panahon nila. Ulitin ko, ang tribe
of Levites. Hindi sila katulad ng 11 tribes na merong pinamana at pwedeng silang kumita yung 11 tribes. Pero yung 12 ay yung tribe of Levite, wala silang specific na income kasi nagtatrabaho sila mismo sa tabernacle, sa templo, sa church. Pero paano nga sila nagsusurvive? It's because of tithes. Sino ang nagdadala? Yung mga tao. Mga nagsisimba. Ngayon, okay, don't get me wrong. Okay? Kasi ayoko dito na, ay, kaya naman tinapik yan kasi baka mukhang pera, di ba? Hindi eh. Kasi nasa Biblia. Ngayon, sa panahon natin ngayon, wala na yung tribe of Levites eh. Sino yung namamahala sa church? Sino ang namamahala sa church? Pastor. Tama po. Pastor. Kumbaga sa panahon nila, sa panahon natin ngayon, ako yung Levite. Ako yung nagtatrabaho sa church. Tama? Maliban na lang kung may mga mag full-time dito na workers. Halimbawa, may mga magsabi na, Pastor, gusto kong mag full-time sa church. Ibig sabihin, gusto kong tumulong sa church. Sasabihin ko sa kanya, wala kang income dito, wala tayong income dito. Pero paano tayo magsusurvive? It's because of the tithes. Kaya alam nyo po, iba pa yung offering okay? Iba pa yung offering. Ang pinag-uusapan natin yung tithes. Kasi hindi pa tayo nagta-tithes dito, tama? Hindi pa tayo nagta-tithes. Ano pa lang meron tayo? Offering, di ba? Minsan, pagkatapos ng simba, nag-offering tayo. Okay? Kasi iba naman yung offering. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, yung tithes. So, ibig sabihin, ang mga namamahala sa church, nagsusurvive sila, it's because of tithes. Paano pag, Pastor, paano pag yung mga tao hindi nagbigay ng tithes? Ano mangyayari? Hindi makakasurvive. Kaya nga alam nyo, may mga pastor na, pakinggan nyo ako may mga pastor na nagtatrabaho, nagsa-sideline, hindi na sila nagpo-full-time as a pastor. Bakit? Kasi yung mga tao na pupunta sa church, hindi sila matapat pagdating sa tithes nila. Kaya yung pastor napipilitang magtrabaho, mag-sideline para kumita ng pera. Kaya ibig sabihin, yung main line dapat ng pastor ay mag-preach, mangaral, katulad sa akin. Ang trabaho ko talaga, mag-preach, mangaral, hindi ako magtatrabaho kung saan-saan. Ang trabaho ng iba, katulad nyo, pwede kayong magtrabaho sa labas, tama? Pwede kayong magtrabaho sa gobyerno. Pero ako, pastor ako eh. Hindi ako pwede magtrabaho, hindi ko pwede pagsabihin, magtatrabaho ako sa labas, magtatrabaho ako dito sa church. Ibig sabihin, full-time pastor ako, ibig sabihin, wala akong kinikitang pera dito. Pero paano tayo nagsusurvive? It's because of the tithes. Ngayon, ang mga tao na nagsisimba, pag hindi sila nag-tithes, hindi makakasurvive ang pastor. Kaya yung pastor napipilitang magtrabaho, kaya may mga pastor na nagsa-sideline, para kumita ng pera. Hindi naman masama yan. Hindi masama yon. Pero, syempre, nakikita nyo kasi parang nasasapawan na yung dapat mainline nila ay full-time talaga dito sa church. Pero dahil sa kahirapan, dahil sa walang pumapasok na tithes, napipilitan silang magtrabaho. Hindi na sila nakakapag full-time. Tama? So, nagigets nyo? Nagigets nyo po? Yung panahon nila sa panahon natin. Ganun kahalaga, bakit may tithes? Para ma-survive yung pangangailangan ng simbahan at yung pangangailangan ng tribe of Levite sa panahon natin ngayon, which is the pastor at yung mga workers na pwedeng na mag-full time dito sa church. Yun ang dahilan. Okay? Yung tithes. Pastor, pag natanggap na ang tithes, sino ang mamamahala sa panahon natin ngayon? Yung pastor. Okay, syempre, pag nasa akin na yung tithes, wala nga namang gagastusin ko kung saan-saan yan. Syempre, hindi pwedeng gastusin ang tithes kung saan-saan. Layaw. Hindi kasi sa Panginoon yan tama? Ang tithes sa Panginoon. Kaya, hindi naman natin pwedeng iabot sa Panginoon. Lord, nasaan ka na? Ito na yung tithes ko. Hindi, kaya papadaanin natin sa church. At yung mamamahala dyan, yung pastor. Ngayon, paano gagastusin yung mga pera na pumapasok dito sa church? Paano? Alam nga naman ipang-inom ko yan. Hindi. Kasi banal yan. Sa Diyos yan. So, ibig sabihin, pag pumasok ang income o yung tithes and offering dito sa church, anong mangyayari dyan? Siyempre, gagastusin yan
para sa gawain ng Panginoon. Bakit tayo nagkaroon ng pintura? It's because of our offering. Amen? Bakit tayo nagkaroon ng upuan? Dahil din sa offering yan. Kaya nakita nyo, bakit tayo nagkaroon ng tarpaulin? Bakit tayo nagkaroon ng ganyan? Dahil sa offering. Yan ang dahilan. So, syempre, pamamahalaan niya ng pastor kung anong pangangailangan ng church at kung ano rin yung pangangailangan ng pastor. Tama? So, nakikita nyo kung paano dapat nating pahalagaan ang tithes. Kasi, kumbaga, pag ang mga tao hindi matapat sa tithes, talagang ang church ay, kumbaga, magiging stagnant. Tama? Ibig sabihin, hindi uusad. Okay? Kaya, lahat ng mga magiging programa natin dito, kukuha ng income or kukuha ng pera, nakakakuha ng pera dahil sa tithes. Tama? The 10%. Okay? Tandaan nyo, ang 10%, hindi basihan dito kung maliit o malaki yung naibibigay mo sa Diyos. Ang basihan dyan, paano ka naging matapat sa tithes? Kumbaga, kung ang kinita mo ay 10 pesos, very good. Tapos, binalik mo sa Diyos ay piso, tama lang kasi 10% nga tama? Hindi issue dito kung maliit o malaki. Ang issue dito, matapat ka ba sa tithes? Okay? Matapat ka ba sa tithes? Pastor, saan naman sa New Testament yan? Kasi kanina sa Old Testament tayo, tama? Ngayon, sa New Testament naman tayo. Okay, tignan natin sa Luke chapter 18. Okay? New Testament, sa Luke chapter 18. Tahimik kayo Gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Buti pa yung sa labas, Sa Luke chapter 18, verse 12. Luke 18, verse 12, page 500. Okay, nakita na po. Umpisa natin sa verse 11. Okay, ready? Read. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Verse 12, I fast twice in a week, I give tithes of all that I possess. So, nasa New Testament na tayo. Ano sinabi ng publikanong ito? Yung kukunin lang natin doon, yung sinabi niya, I give tithes of all that I possess. Ibig sabihin, lahat ng natatanggap niya, ibinibigay niya yung tithes. Okay? And then ano pa? Sa Matthew 23. Matthew chapter 23. Matthew chapter 23, verse 24. Para mas lalo nating maunawaan ang tithes. Matthew chapter 23, verse 24. Nakita na po? Page 470. Matthew 23. Okay, verse 23. 23, verse 23. Nakita na po? Okay, basahin natin na sabay-sabay. Ready? Go. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. So makikita natin dito na nagkaroon ng rebuke dito Kasi sila, yung mga tao, masipag mag-tithes dito. Pero may mga nakalimutan silang gawin na sunod. Ano yung sabi? And have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done and not to leave the other undone. So makikita natin dito,
na may tithes pa rin talaga. Kasi dito, sabi sa kanila, kayo nagta-tithes kayo, pero nakalimutan nyo yung ibang bagay tulad ng judgment, ng mercy, ng faith. Ibig sabihin, maganda yan, nagta-tithes tayo, pero huwag nyo rin kalimutan yung judgment, yung faith, yung batas ng Diyos. So, ang pinoint out natin doon, nagta-tithes sila. Tama? Nagta-tithes po sila. Kaya alam nyo, simple lang. Ang Diyos, isinabatas niya at batas naman talaga ang tithes. Ngayon, babalik tayo sa Malakay 3:10. Sige? Nakita nyo na po ang ibig sabihin ng tithes na ang tithes ay sa Diyos po yan. Yan ay 10% of our income. Malakay 3:10, balik tayo doon. Malakay 3:10. Yan ang 10% of our income. At yan ay ibabalik natin sa Diyos sapagkat ang Diyos ay sa Kanya yan. Ngayon, ito ang tanong. Pastor, paano pag hindi ako nagbalik ng tithes? Tingnan nyo sa verse, ito nakakatakot. Hindi ito panakot sa atin ng Biblia. Kumbaga, tingnan lang talaga natin. Gaano ba kahalaga ang tithes? Malakay 3:10. Okay. Verse 8, tingnan natin sa verse 8. Malakay chapter 3, verse 8. Malakay chapter 3, verse 8. Okay, ready? Go. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. So sabi dito ng mga tao, will a man rob God? Ano yung rob sa Tagalog? Nakaw. Okay? Will a man rob God? Alam nyo ba, magkaiba ang rob saka sa steal. Alam niyo yung robbery, tapos steal. Ano yung steal? Ano yung steal? Nakaw pa rin, di ba? Yung robbery. Pag nanakaw pa rin. Tama? Pero anong pinagkaiba nun? Tingnan nyo ang steal, nakaw, ang robbery, pag nanakaw pa rin. Anong pinagkaiba ng pastor? Ganito, ang steal, nanakawin mo yung isang bagay na hindi alam ng tao. Nagets niya? Halimbawa, hindi niya alam na may cellphone siya dyan sa bulsa, tapos kinuha ko, hindi niya alam. Tapos tumakbo ako, hindi niya alam. Ang tawag doon is steal. Pero yung robbery, ganito naman. Ang robbery, pipilitin mo yung taong kunin sa kanya. Halimbawa, tututukan ko siya ng kutsilyo, ibigay mo yan. Yun yung robbery, tama? Tututukan ng baril para ibigay. Ibig sabihin, sapilitan na kukunin. So, ang steal, hindi niya alam na kinuha. Yung robbery, sapilitan talaga. Kumbaga, bubulihin talaga para makuha sa kanya. Pero dito, anong term yung ginamit? Ano yung term yung ginamit? Robbery. Tama, sabi dyan, will a man rob God? Sa Tagalog, ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Ngayon, anong sagot dyan? Tingnan nyo, ituloy nyo. Malakay 3:8. Will a man rob God? Anong sabi ng Diyos? Yet, ye have robbed me. Yes, ninakawan nyo ako. Sabi ng mga tao, but ye say, wherein have we robbed thee? Saan ka namin ninakawan, Lord? Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, saan siya ninakawan? In tithes and offerings. So, ang kwento dito, ano ulit? Sabi ng mga tao, will a man rob God? Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Sabi ng Diyos, yet, ye have robbed me. Tama, ninakawan niyo ako. Sabi ng mga tao, Panginoon, saan ka namin ninakawan? Ano sabi ng Diyos? In tithes and offerings. So, therefore, pag hindi tayo nagbigay ng tithes, pag hindi tayo nagbigay ng offering, sabi ng Diyos, ye have robbed me. Ninakawan niyo ako. Ninakawan niyo ako. So, ganun pala kahalaga. Kasi ang tithes nga, sa Diyos yan. Amen? Hindi natin pwedeng angkinin ang tithes. Pag kumita ka ng pera, that is 10%, ibigay mo sa Diyos yan. Maging matapat ka sa tithes. Amen? Eh kung wala, Pastor, paano pag walang-wala talaga akong kinita? Simple lang. Offering, doon ka naman sa offering. Okay? Pero syempre, hindi mo pwedeng alisin yung dalawa. Magkasama yan. Yet, you have robbed me. Sabi ng mga tao, saan namin ikaw ninakawan, Lord? In tithes and offerings. So, alam nyo, ang tithes pala ay sa Diyos.
Okay? At tapos, ang offering din pala ay para sa Diyos. Tama? Pagado. Ngayon, Pastor, anong pinagkaiba ng tithes at ng offering? Ulitin ko, ang tithes, yan ay 10%. Tama? Ngayon, Pastor, ano yung offering? Ang offering naman po, ito ay galing sa puso. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang i-offer mo sa Diyos. Okay? Pero iba ang tithes, meron talagang specific. Kung ano yung kinita mo, magkano ang tithes? 10%. Pero sa offering, kung ano yung nasa puso mo, yun ang ibibigay mo. Ngayon, halimbawa, kumita ka ng 10 pesos. Kumita ka ng 10 pesos, ha? Magkano ang tithes doon? Piso. Ngayon, ibabalik mo sa Diyos yung piso. Pag offering naman, kung magkano yung nasa puso mo, halimbawa, ang tithes mo doon, piso. Ang offering mo, ang nasa puso mo, gusto mong ibigay sa Diyos, piso din. O di okay, walang problema. Tama? Ang tithes mo, piso. Ang offering mo, piso. No problem. Kasi yun ang nasa puso mo at sinunod mo pa rin yung batas na kailangan 10%. Tama? Pag kumita ka ng 100, magkano ang tithes mo doon? 10 pesos. So, itatabi mo yon para, sabi ng Biblia, dadalhin sa church. Tapos, anong gagawin? Siyempre, may offering pa doon. Halimbawa, kung ang tithes mo ay 10 pesos, tapos ang offering mo pa rin ay piso, walang problema as long as nagaling yan sa puso mo. Tama? Yun ang offering. Pero yung tithes, may specific talaga yan. Hindi mo pwedeng bawasan. Kung ang tithes mo ay, kung ang kita mo ay 100, magkano ang tithes? 10 pesos. Ibig sabihin, specific talaga na 10 pesos ang ibabalik mo sa Diyos kasi yan yung kinita mo. Nagets niyo po? Hindi mo pwedeng bawasan kasi may standard talaga yung tithes, 10%. Pero yung offering, ikaw bahala kung gusto mong bawasan, pero dapat talaga galing sa puso. Nagets niyo po? Amen po ba? Amen. So, ganyan kahalaga kung bakit may tithes. Sabi diyan, eto, verse 9. Sa Malakay chapter 3, verse 8, Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Verse 9, pag pala tayong ninakawan natin ang Diyos, verse 9, tingnan nyo, ye are cursed with a curse. Susumpain pala tayo. Curse with a curse. Susumpain ka ng sumpa. Curse with a curse. Sabi dyan, For ye have robbed me, even this whole nation. Susumpain tayo ng sumpa. Isipin nyo iba ang sumpa. Ngayon ganito, Pastor, paanong sumpa? Paanong sumpa? Alam nyo, pag hindi tayo naging matapat sa tithes, alam nyo ba mangyayari? May balik dyan ng Diyos. Kasi sa Diyos yan Pag hindi tayo naging matapat sa tithes natin, anong gagawin ng Diyos? Sabi dyan, sa verse 10, ito, tingnan nyo. Kasi ipinag-utos niya Verse 10, basahin natin ulit. Ready, go. Bring ye all the tithes into the storehouse. Saan dadalhin ang tithes? Sa storehouse. Ano yung storehouse? Sabi dyan, that there may be meat in mine house. Nabasa natin, the house is the church. Amen? The house is the church of God. Sabi dyan, and prove me now herewith, saith the Lord. Etong maganda, tingnan nyo. Pag naging matapat tayo sa tithes, ano maganda? If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Pag naging matapat ka pala sa tithes, God will bless you. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba tayo doon? God will bless you. Maging matapat ka sa tithes. Okay? Ngayon, alam na natin ng tithes Batas yan ng Diyos, galing yan sa Diyos. 10%, and then pati yung offering, maging matapat ka dyan. Okay, ulitin ko, hindi issue dito kung malaki o maliit. Ang issue dito, yung 10%. Kasi standard talaga yan ng giving pagdating sa Diyos. Pero yung offering, sabi ko nga sa inyo, sa Biblia, yun yung galing sa puso natin. Amen po ba? Sabi dyan, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Alam nyo, marami na akong nakitang tao na naging matapat sa tithes. Alam nyo na nangyari sa buhay nila? Pinagpala sila ng Diyos. Gumanda yung buhay nila. Umangat sila sa buhay nila. Bakit? Ibinabalik nila yung tithes.
Mostly ganito ang isip ng tao eh. Magbibigay pa ako sa Diyos. Ako naman yung mawawalan. Diba? Minsan kasi, mas inuuna talaga ng tao yung pangangailangan nila. Tama? So, nasasapawan yung mga bagay na dapat binabalik natin sa Diyos. Even yung tithes minsan, nagagastos ng tao. Tama? Dahil sa walang-wala talaga. Pero sabi ng Biblia, maging na matapat tayo. Amen? Yung para sa Diyos ay para sa Diyos. Sabi dyan, verse 11, "And I will rebuke the devourer for your sakes." Wow, may mananakmal pala. Alam nyo, ganito yan. Sabi ng Biblia, pag hindi tayo nag-tithes, sasakmalin yan. "And I will rebuke the devourer." Maraming paraan ang Diyos para sakmalin niya. Para sakmalin. Maraming paraan ang Diyos para kung paano niya ipadala yung mga devourer, yung mga mananakmal, pag hindi tayo nagtatites. Halimbawa, ganito. May mga dumarating na senaryo pag hindi ka naging matapat sa tithes. May mga testimony akong narinig na hindi sila nagtatites. Then ang Diyos nagpapadala ng mananakmal, ng devourer. Paano, pastor? Halimbawa, ganito. May kwento, totoong story to na hindi nag-tithes, hindi talaga nagta-tithes, hindi niya binabalik yung para sa Diyos. Alam niyo na nangyari sa kanya? Nag-aabang siya ng jeep. Tapos, bigla siyang tinutukan. Hinold up siya. Yun na yung devourer. Meron namang senaryong ganito. Hindi naging matapat sa tithes. Ano nangyari? Nagkasakit. Tapos, yung mga pera niya, puro napunta lang sa ospital. Napunta sa ospital. Yun yung devourer. Tama? Meron naman na ipon ng ipon, pero parang walang naiipon. Yun yung devourer. Ibig sabihin, pag hindi ka naging matapat sa tithes, wala talaga tayo. Walang mangyayari. Kaya sabi ng Biblia, maging matapat tayo sa tithes. Amen po ba? Amen? Maging matapat tayo sa tithes. Ngayon, ganito ang gagawin natin. Kasi tithes tayo eh. Diyan na papasok yung magkakaroon tayo ng sobre. Di ba sa ibang church? Kasi bago lang tayo eh. At ngayon lang natin ito na topic. Okay? So magkakaroon na tayo ng sobre. At ilalagay natin sa sobre yung pangalan. Siyempre, pangalan mo. Pangalan, tapos yung tithes, tapos yung offering. Okay ba yun? Sinong agree? Sinong agree? Taas kamay. Di ba? Kasi utos siya ng Diyos. Okay? At sabi ko nga sa inyo, church, no? Ako sinasabi ko sa inyo, don't get me wrong. Okay? Sana hindi nyo kung ma-misinterpret na, ay, si pastor, kaya lang niya naman tinapik yan kasi all about pera kasi. Si pastor mukhang pera eh. No? Hindi tayo mukhang pera. Kasi bakit natin tinapik to? It's because sa Diyos yan. Tama? Sa Diyos yan. Sa Diyos yan. Kaya dapat, yung pera at yung income, yung tithes na binibigay natin, yan ay sa Diyos. Tama? At yan ay gagamitin para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen po ba? So, siguro mag-start na tayo. Kailan tayo mag-start? Mag-start tayo sa Sunday. Ano? Sobre lang naman yung sobre. Sobre yun. Kahit bili siguro ka ng sobre, no? Ng sobre. Ulitin ko, yung tithes ay yan ay 10% ng iyong income. Okay? Halimbawa, wala kang trabaho pero may nagbigay sa'yo. Kasi lahat na yung part 1 ng ating lesson, yung introduction, ano nakasulat sa introduction natin? Na lahat ng bagay, even resources, ay sa Diyos galing yan. So, yung number 1 doon, kaya tayo nagbabalik ng tithes, pagpapaalala na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Okay? So, pag nagkaroon tayo ng income, yung 10% dyan, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na, o kaya ka nagkaroon ng ganyan, dahil sa akin, sabi ng Diyos. Kaya yung 10% ibabalik. Makikita rin natin yung kabutihan ng Diyos, tama? Na isipin mo, 10% lang yung kinukuha sa atin ng Diyos, yung 90% sa atin. Diba? Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Kaya, we will start the tithes because sabi ng Biblia, pagpapalain tayo. Sabi doon, and I will rebuke the devourer. Kung ano man yung mga masasamang nalapit sa atin, God will rebuke it. Bakit?
matapat tayo sa tithes eh. Kaya sa Sunday, simulan na natin. Amen po ba? Ganun talaga. Kasi, pansin nyo, nung umpisa tayo, hindi natin tinatapik yan. Tama? Pero nakikita kasi natin yung level by level ng paglago ng Kristiyano. Tama? Hindi natin ito tinapik nung umpisa kasi pag tinapik natin ito nung umpisa, baka yung ibang matisod, di ba? Kaya kailangan talaga basic muna. Pero ngayon, hindi na. Tama? Kailangan medyo pa-level tayo ng pa-level. Okay? So, sabi ng Biblia, and I will pour you out a blessing. Maniwala kayo sa Biblia. Marami ng tao ang pinagpala ng Diyos dahil sa naging matapat sila sa kanilang giving, sa kanilang pagbibigay. Okay? Kaya tayo, ulitin ko sa inyo, hindi issue dito kung gaano kalaki o gaano kaliit. Ang issue dito, yung standard ng Diyos, the 10%. At sabi ko nga sa inyo, yung offering, kung ano yung galing sa puso mo. Halimbawa, ulitin ko na naman, kumita ka ng 100. Magkano yung 10%? 10 pesos. So, yun yung ililista mo doon. Tithes, 10 pesos. Tapos yung offering, kung ano ang nasa puso mo. Halimbawa, piso ang nasa puso mo, okay lang. Yun ang nasa puso mo eh. Tama? Doon ka masaya eh. Piso eh. Walang problema kasi yun ang nasa puso mo. Pero sabi ko nga, pagdating sa tithes, it must be 10%. Siya ang sabi ng Biblia. Okay ba yun? Amen. So, siguro bibili ako ng sobre. Sobre. Tapos, paserox tayo, no? Paserox tayo ng name. At ano rin yan? For record natin. Tama? Siyempre, ang record, hindi ko naman ano yan. Kumbaga, record lang. Record. Na makikita nyo. Makikita nyo yung paglago natin bilang Kristiyano. At sino ang namamahala sa tithes and offering? Yung mga Levites sa panahon nila. Pero sa panahon natin, the pastor, of course, lagi natin isipin yung pangangailangan ng gawain ng Panginoon dito. Bakit tayo nagkaroon ng pintura, ng kung ano-ano dito? It's because of offering. Okay? Pero ngayon, i-apply na natin yung tithes. Amen po ba? Amen ba? So, bibili ako ng sobre next Sunday. Pastor, pag wala akong mabigay, okay, gawala, okay lang. Tama? Ang mahalaga, nag-church ka pa rin. Baka mamaya, meron dito na, Pastor, hindi na ako mag-church. Bakit? Wala akong tithes, wala akong offering. Alam naman ng Diyos yung nasa puso natin, tama? Walang problema pag wala talagang maibigay. No problem. Kasi, tandaan nyo, ang unang ibinibigay sa Diyos, buhay. Tama? Wala man akong maibigay sa Diyos, pero itong buhay ko, ibibigay ko sa Diyos. Amen ba? Magpapagamit ako sa Diyos. Pero kung sa atin naman, talagang may income naman tayo lagi, maging matapat tayo sa tithes natin at sa offering. Kaya sana walang matisod. Amen? Kasi this is biblical at kailangan ko itong ituro kasi ako ang pastor at kailangan kong ituro kasi kung ano yung nasa Biblia, kailangan bilang members malaman nyo lahat kung ano ang nasa Biblia. Kaya yan po ang trabaho natin bilang mga Kristiyano, na ibalik ang para sa Diyos. Kaya sabi dyan, I will pour you out a blessings that there not be room enough to receive it. Kaya pag matapat lang tayo sa tithes, God will bless us. Kaya sabi ko sa inyo, bibili tayo ng sobre, tapos magpapaseros tayo kahit maliit lang yung kasya sa sobre. Tapos lagay ng name, tapos ng tithes, tapos ng offering. Okay? Then yun lang. Lalagay natin sa sobre. Tapos yun yung ihuhulog natin dito. Okay ba yan? Ako na bahalang magpa-xerox. Ako na rin bahala sa sobre. Okay? So saan natin kinuha yung pambili ng xerox? Saan natin kinuha yung pambili ng sobre? Sa mga offerings natin. Diba? Salamat sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Okay? So gagawin natin yan next Sunday. Okay? So be faithful in our tithes and offering, kasi yan ay para sa Diyos. Okay? Tayong lahat ay tumayo. Okay? At tayo ay mananalangin. At awitan ulit tayo. Awit ulit tayo. Kaya tayo manalangin. Pikit tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa aming lessons. God's guidelines in giving. Lord,
Salamat sa aming lesson about the tithes and offering. Pagpalain niyo po, Panginoon. Nawa na naunawaan po ng mga miyembro ang aming lesson at ito po ay may sa buhay namin, Panginoon. At ito po ay lahat galing sa inyo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na maging matapat po kami, Panginoon. Lord, patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, sige. Awit tayo sa Panginoon.